balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, tila nagkatotoo nga po ang mga sinabi natin noong nakaraang buwan lamang na kung sakaling walang fight contract sa laban kay Canelo Alvarez na matatanggap ang 2-division undisputed champion Terence Crawford para sa kanyang next fight. Huling beses na po natin makikita si Crawford sa ibabaw ng boxing ring sa naging laban nito kay Israel Madrimov. Mismong si Turki Al-Alshikna at Eddie Hearn ang nagsabi na walang interes na labanan ni Terence Crawford ang mga pinagpropose sa kanya ng mga laban kontra kay Jaron Ennis, Virgil Ortiz at sa unified champion na si Sebastian Pondora, kahit nag-utos na ang WBO sa first bid sa unification fight nila ni Crawford. Ayon pa nga kay Eddie Hearn, tayong si Canelo Alvarez na lang daw mga idol ang makakapagbalik kay Crawford sa ring, pero nasa limited na lang na oras daw to mga idol, malamang bago magtapos ang 2025. Opisyal na daw magdedesisyon si Crawford na isabit na ang kanyang boxing gloves sakaling wala pa talaga offer sa laban nito kay Canelo. Una na kasi na sinabi mga boss ni Crawford na sakaling hindi daw siya nabigyan ng tamang purse money sa laban nito dati kay Errol Spence Jr., magre-retero na talaga siya noon mga idol sa boxing sports, at napilitan na lang talaga ito mga idol na mapalaban kay Israel Madrimov dahil maganda ang naging offer sa kanya sa laban ni Turki Al-Alshikna. At higit sa lahat mga idol, akala ni Crawford makakaya ng Saudi promoter na ibigay sa kanyang laban kay Canelo, pero dahil nga nag-iinarte si Canelo na labanan siya sa rason na gusto ng Meksikano na $150 million na purse money, nasira daw ang lahat ng plano mga idol. Pero sa ngayon mga boss, meron pa namang konting pag-asa na mapalaban ulit si Crawford dahil sinabi naman ni Canelo na hindi pa naman ito sinisarado ang kanyang pinto sa laban kontra kay Terence Crawford sa 2025. At makikita natin mga idol si Crawford na tila gusto na nito mag-iba ng propesyon. Ito nga ang maging coach na lang ng kanyang kaibigan na si Shakur Stevenson. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging live nga po ng dating kampiyon na si Milan Milindo, natanong siya mga idol ng kanyang mga boxing fans kung meron ba daw lakas ang angas ng Pinas General Casimero para talunin ang tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue sa bakbakan. At ayon sa kanya mga idol, base daw sa kanyang karanasan na makalaban sa sparring, itong si Cuadro Alas, 100% daw talaga mga idol, merong lakas si Casimero na durugin si Inoue sa bakbakan sakali matamaan daw ng solid na suntok ni Cuadro Alas ang Hapones. Talaga may kalalagyan daw si Inoue. Hindi nito sinasabi mga idol na matutulog kaagad si Inoue sa ibabaw ng boxing ring. Sinasabi ni Milindo na delikado daw si Inoue kay Casimero sakali madroge ito sa ibabaw ng lona dahil isa daw ang dating Pinoy 3-division champion sa magagaling mag-follow up sa bakbakan. Kumbaga mga idol, isang solid na finisher si Cuadro Alas. Parang kagaya dati sa ginawa nito sa naging laban niya kay Solani Tete. Hindi naman natapos si Tete sa isang suntok ni Casimero, kundi sa isang accurate na follow up ng Pinoy sa bakbakan. Samantala sa naging footage naman po ni Merman Flores, nag-uumpisa na po bumalik sa boxing gym ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Mahigit isang buwan matapos ang laban nito kontra kay Rokia Anto sa Japan. Light training lang po ang ensayo ni Pacman at malamang mga boss, ito na siguro ang umpisa ng kanyang training para sa napabalita na pagbabalik nito sa pro.